Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Bago po ako magsimula, batiin ko lang ang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sis Best Friend, si Rob Uy, Sir Gis, tsaka si Sir Al Pachinko, si Ma'am Elisa Bill. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayon nating topic, itong mainit na balita. Yung ating kamera na-hack po, no, yung website na Deface ata. Ayan po yung sa natin thumbnail. Ganyan po mukha yung nakalagay doon, parang trolls, yung mukha po ng troll, di ba? Nakalagay doon sa sa website ng ating kamera. Ito po, siguro alam naman natin na kung ano yung nangyayari ngayon dyan sa ating gobyerno. Itong dahil sa confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno natin, ito po yung si Sara Duterte ay hindi nakuha yung gusto niya, kagustuhan niya, di ba? Hindi siya inapruba ng kinaltas po, tinanggal yung tinanggal yung confidential funds niya. Tsaka yung doon sa ahensya na DepEd, Department of Education. Siya rin po nandoon, di ba? Yung chief doon. Hinihingian niya rin po ng 150 million ata yun na confidential funds doon sa Department of Education. Hindi rin po na-aproban yun. Kaya ngayon ay galit na galit. Nagsumbong sa tatay, no? Pati doon sa tatay niya, si Digong, doon siya nagsumbong, no? Tapos ayan, nagkakagulo, nagsasagutan sila. Tapos etong pangyayari na to, parang parang message, nakaka-shock kasi parang binibigyan ng message nila yung yung House of Representative ng Pilipinas, parang kontrolado nila yung online ng mga Duterte, di po ba? Nakaka-bad trip, dito pala si Sis Best Friend tsaka Sir Gis, akyat na po kayo. Para marami tayo dito, pag-usapan po natin. Tsaka si Ma'am Elisa rin pala nandito. Ayan po yung hagdan, umakyat na lang po kayo kung gusto nyo. At pag-usapan po natin to, itong topic na to. Itong pinapagalaw na ba ng mga Duterte ang online bayaran nila, no? Alam naman natin screen share ko lang po, ayun. Ito yung screenshot ng House of Representative na website. Ayan po yung na nakalagay. You've been hacked, di ba? Yan, tapos mukha ng troll. Diba? Alam naman natin na lahat ng mga trolls, 'di ba? May mga troll farms yung mga 'yan, no? Hindi lang pala troll, meron din palang hacker. Basta po sa online, sigurado hawak ng mga Duterte. 'Yan ang nagpapatunay, no? Pati Facebook, no? Pati siguro yung Twitter, no? Di po ba? Marami silang mga bayaran na napapagalaw nila pagdating sa online. Yan po yung mensahe para sa akin. Para parang nakaka-bad trip, nakakaasar. Kasi parang pinapalabas nila, hawak nila yung online. Kasi yung nakarang administrasyon po, di ba? Alam nyo naman, pag binatikos mo si Digong, ang daming mga trolls, puputaktihin ka yung page mo o yung Facebook page or kaya YouTube channel mo, nandiyan na yung comment, ang dami, no? Kung ayun yung nagpapatunay na meron talaga sigurong bayaran. Wala pa. Sis Best Friend, walang nakakakyat dito. Wala pa. Walang nagri-ring.
Kasi pag may umakyat sis, magri-ring yan. Pero wala pa eh. Pero kaya tayo, 'di ba? Parang minsan na parang sinasabotahe baka pinapagalaw ng mga Duterte yung mga bayaran nila na, no? May mga hackers pa siguro. I-DDoS ka yung na live mo para ma-distract at saka mawalan ka ng gana at mawala na yung mga viewers mo. Ako, konti lang yung viewers ko. Titirahin pa nila, no? Ano po, ma'am? Meron kayo sa kanilang CP ko. Bakit? Ano po yun? Yung, kasi sinasabotahe po tayo, mga kalaban nila. Yan yung, dyan nila siguro inaano yung intel funds nila di ba? Dyan nila yung binabayad sa mga trolls. Yung mga trolls, mga hacker, yung intel nila, no? Pag mayroong bumatiko sa kanila sa online, siguro nandyan na nakamasid yung mga trolls nila, yung mga bayaran. Tapos, titirahin nila sa sabotahe. Nako, ang hirap po ng ating sitwasyon sa bansa natin, ano? Pag ganito lahat yung mga tagapaglingkod natin, mas masahol pa po yan siguro doon sa nakaraang sa mga diktador, di ba? Ibang klase yan, no? Parang breed po yan ng ng North Korea, tsaka doon sa China, tsaka Russia. Di ba alam naman natin yung tatay niya, di ba? Doon yun doon magkauri yun eh. Magkauri po yung tatay nito sa Russia tsaka China, di ba? Doon yung mga BBF niya, di ba? BFF pala. Best friend forever. Yun yung problema natin. Sana po yung ating mga kababayan magising na, no? Paningin ko naman hindi naman lahat ng mga Pilipino ay pabor dito sa mga Duterte, no? Pagdating po kasi sa kagaya niyan sa West Philippine Sea, lahat ng Pilipino, karamihan na siguro meron lang yung kakonti na yung mga bayaran kasi yung tax ng bayan binabayad din nila sa mga supporter nila. Yan po yung problema natin. Yan po problema po yan ng Pilipinas Itong mga tagapaglingkod natin ay ginagamit yung pera ng bayan para sa sarili nila, di po ba? Para i-PR yung i-promote yung sarili nila. Tapos yun, kukurakautin pa yung iba. Doble-doble, no? Kukurakautin tapos gagamitin pa ipam-PR nila. Yan po yung nakakalungkot sa bansa natin, nakikita nyo na, di ba? Alam nyo na traidor ng bayan, maka-China, maka-Russia, ewan ko lang kung may ugnayan sila sa North Korea. Pero hindi ko pa nakikita Pero sure ako sa China, maka-China talaga. Hindi pa nagpapahayag Opisyalis natin sa gobyerno natin yan, hindi nagpapahayag sa media na nagagalit siya sa ginagawa ng China sa ating karagatan. Wala, no? Meron pa ako kanina nakita doon sa comment section ni Sir Bad, parang hindi ko alam kung mangmang o ano yun o bayaran nga talaga siguro. Andito na ata si Sir Gis. Teka lang po, sir, ilagay natin si Sir Gis sa 1. Ayan. Sir. Andyan na po kayo, sir. Thank you. Good evening po. Good evening. Ano po masasabi niyo dito? Hack me. Hack me? Parang ganon. Bagong gimmick nila yan para maibalik yung confidential fund. Confidential fund. Parang may signal po sila sir kay doon sa sa camera, di po ba? Sa signal nila parang
pinapakita nila, meron silang merong hawak nila yung online. Pagdating sa online, hawak ng mga Duterte, parang ganun po yun. Kasi palagay ko, mayroong espiya eh. May Pero spy. hindi ba nasa loob ng kampo ng sundalo yung isang taong tao ng Yung dito po yun. Ano ba yun? Dito yung na. dito. Oo. Chinese yun eh. Kaya nga po. Oh. Ayan, Kaya nakokontrol nila. Lahat ng galaw ng ng gobyerno ng Pilipinas nalalaman. Kaya nga po. Ang problema po, sir, baka yung yung smart magic, delikado yun, Bakit? Baka mamaya nakokontrol nila. 'Di ba? Kaya nga dapat hindi na smart magic, tigilan no? natin ng pumilik na na hindi nagamitin ng Smartmatic. Yun yung problema natin. Nako. Kawawa yung Pilipinas. Ayan, pinapakita nila. Ibig sabihin kasi niyan, nawala kasi yung nila, sir. Yung confidential tsaka intel funds, di ba? Baka yung pangsweldo yun sa trolls. Tapos nagagalit na yung mga trolls kasi mawalan silang sweldo eh. Di ba? Kaya gumana sila ng paraan. Ayan. Trolls yung lumabas doon sa House of Representative. 'Di ba, sir? Yung troll yung nila, yung yung website. Sana kaya wala na bang akyat? Si best friend. Si Elisa nandyan Opo, nandito. Parang wala yung hagdan eh. Yun sa taas yung hagdan. Wala ata si sis wala si sis best friend eh. Baka uminom pa ng juice. Baka o kape, no? Ako kaakyat ko lang kasi. Galing akong ground floor eh. Nakita niyo po, sir, yung yung hagdan? Nakita ko. Buti na niyo kasi mukha sinasabotahe tayo eh. Pinapagalaw ng mga Duterte yung mga nila eh. Diyan sa hagdan sila makakaano eh. Madididos tayo eh. Kaya dapat kasi, sir, kung meron lang kayong email address, ipapadala ko na lang sa yung hagdan para hindi na natin ilalapag sa baba. Kasi parang wala makapasok na hindi tayo masabotahe. Hindi nga ako marunong sa mga alam mo, wala akong alam tungkol din sa mga ito eh. Yun nga lang. Hindi nga ako marunong mag-share, hindi ako marunong eh. Ang alam ko lang yun nga lang, sir. Pero yun yung ng mga DDS eh, yung ito po yung sa online kasi baka hindi natin alam meron silang kasabwat nila yung China, di po ba, sir? Yung mga trolls doon ang galing sa galing sa China, no? Tapos tinitira tayo. DDoS eh. Yung mga kalaban ng mga vloggers pag mag-live dinididos nila para magkaroon ng problema yung yung live, di ba? Mukhang magaling si Ma'am Elisa Bill sa naka-open kasi yung link, sir. Para ay nako. Ito yung alam niyo po ba, sir, yung meron akong nakitang news na nagsabi raw si sino to? Si Digong na hayaan na yung West Philippine Sea sa China kasi dagat lang yan. Sa atin marami naman tayong karagatan. Meron pa tayong Philippine rice. Di po ba? Yung Pacific. Hindi ko na sagap yung balitang yan. Sa SMNI daw po doon nagpahayag si Duterte. Wala akong video pero hindi ko siya makapanood di ba? Wala na rin sa YouTube yung SMNI kaya hindi natin malaman. Yun sinabi ro ni Duterte, sir, nakaka-bad trip. Hayaan na raw yung hayaan na raw yung tawag dito? Hayaan na yung sa China. Kaya nga po. Andito na po si Ma'am Elisa.
Teka lang po, Oh, ma'am. bakit na? Opo. Ayan na po siya. Teka lang po, palitan natin yung pangalan kasi iba yung pangalan. Kay Ma'am Narumi yung pangalan. Dahil yung kagabi, ano? Opo. Ang kagabi. Edit ko lang. Good evening. Magandang gabi po. Gandang Hindi gabi, Elisa. Hi, G. Hi, Gis. Kagabi wala ka. Hi, best friend. Wala. At ako'y may ginawang project. Kaya ako'y hindi nakapag-online. May project. Ano po, ma'am, may masasabi nyo dito sa nahack na yung ating House of Representatives? Hinak tapos yung mukha ng troll. Ano yan? Diyan sila expert sa mga bagay na mga evil. Kaya nga po ito pa naman yung online pa naman yung 21st century na po, 'di ba? Yan yung future natin. Doon nila nahawakan nila yung online ng Pilipinas, Pati pa yung pati pa po yung ano nga tawag diyan, yung sa kampo ng ating military, yung telecommunication ng China, doon nilagay. Doon sa loob. Paano na lahat ang wala ka lang maiitago sa kanila. Nandiyan yan lahat yan. Pasok yan pang pa. Kumbaga sa lahat ng sikreto ng Pilipinas, nakabuyang-yang na sa kanila. Nakahayin na. Ito po, meron ako sasabi sa inyo na aking naobserbahan na nung nakaupo pa sa pwesto si Digong. Naalala ko po kasi sinasabi niya dati, di ba may problema tayo sa West Philippine Sea sa China? Alam niyo po, yung doon, yung propaganda dati, o yung balita, palaging binabalita, yung ating Philippine rice. Meron po tayong Philippine rice, di ba? Para pong pinapatutok yung doon sa yung katabigan natin na parang Benham rice po. Doon nila nilalagay, pinapapunta yung atensyon ng mga tao. Sila Duterte. Wala po ba kayo napansin dati? Palaging sinasabi, maganda yung Philippine rice natin, maganda, dapat bantayan natin, hindi, para wag na po makuha ng kahit na sino. Nililiwas po nila yung atensyon ng mga tao papunta sa Philippine rice galing doon sa West Philippine Sea. Pag mayroon pong problema sa West Philippine Sea, sinasabi nila, eto atin itong Benham rice, pagandahin natin, bantayan natin. Yun yung, si Digong po nakaupo nun, dati nun. Yun po yung propaganda, yung narrative nila is iliwas yung pag-iisip ng tao papunta doon sa Benham rice, no? Yung problema naman doon sa Philippines, hindi naman sa Benham rice Yun po yung dinadivert nila. Tama po kayo, tama po sir yung nyo. Dinadivert. Ngayon sinabi na ni Duterte. Yung sinasabi mong Benham rice ba yun? Wala namang doon Kumbaga sa patay na lugar yun Hindi ka pares ng West Philippines ng West Philippines. Talagang diyan dumadaan lahat ng komersyo. Kaya nga po. Tapos wala po ba kayo napansin? Yan lahat ang kayamanan. Kaya nga po. Tapos na yung ngayon lang na sinabi nila na si Duterte nagbangkit, ibigay nyo na yan yung karagatan lang naman yan. Wala namang lupain dyan sa West Philippine Sea. Ibigay nyo na lang sa China, pabayaan nyo na. Marami naman tayong katubigan, maraming tayong tubig dito sa bansa natin. Yung po yung sinabi. Kaya dyan yung West Philippines ibigay na lang sa China. Bad trip po, diba? Mayaman yung West Philippines kaya nga po. Yun yung alam na nating traidor ng bayan, may sumusuporta pa, yan yung nakaka-bad trip Tapos ang problema niyan, hinahakot nila yung pera ng bayan para sa para sa kagustuhan nila, 'di ba, sa interest nila. Di po ba?
Tapos Oo. yun yung pera din ng taong bayan, yung pinamimili nila ng supporter at saka pinapapangon nila sa mga pangalan nila, di po ba sir? Nakaka-bad trip eh. Dapat ipa-deport na yun doon sa China o kaya anuhin na yan, imbestigahan na yung mga Duterte na yan. Sila ang sumisira sa Pilipinas. Di po Kaya ba? nga. Oo. Oo. Dapat doon pa sa ano to, 'di ba yung Malampaya mauubusan na ng mauubusan na po yun ng Maubusan na daw ng gas. deposito ng Gas. So, Gas. Oh, ng natural gas. natural gas nga po, 'di ba? Dapat kasi maghukay na naman eh. Sa Oo. katabi lang yan, mayroon na naman eh. Oo, pero hindi ginawa ni Duterte. Wala po ba alam kayo? mo, Oh. Yung interest bayan- ng Pilipinas maraming nasira dahil lang kay Duterte sa kagagawa niya ng sa kakasipsip niya sa China. Hindi walang pakialam sa bansa natin yung iniisip lang nila yung kapakanan nila doon sa Davao. Kaya nakaka-bad trip po sinisira yung Pilipinas ng mga Duterte. Dapat po mabuisit tayo sa mga traidor ng bayan na yan. Pati pa yung napanalunan ni Pinoy doon sa ano tawag doon sa yung Central Award. Sinabi niya po parang papilang itatapon sa basurahan. Ganun po. Pilipinas yung nanalo noon. But ginaganon niya, di ba? Sir, katraidoran po yun sa bayan natin. Kaya nagkaletse-letse yung bansa natin eh. Dapat yung mga yan hulihin o kaya imbisigahan, ipa-deport doon sa China. Doon sa amo nila. Malapit nang magwakas yung yung paghahari ng mga Duterte, malapit nang magwakas yun. Pero dapat po habang panahon sila ang mag-aano. Hindi habang pala magkahari sila. Pag kumilos na at nag-imbestiga ng ICC, magtatakbuhan na yan. Hindi nila alam kung saan sila susuot. Pero hindi po ba dapat sa lalong madaling panahon? Kasi baka marami pa silang masira sa Pilipinas. Di po ba? Ay, oo. Oo. Pagka, alam mo ba kung sakaling hindi natin mapipigil yung mga yan, wala, baka maibibinta na tayo sa China. Tsaka baka kung ano pa isabotahe sa bansa natin, kagaya sa airport, may mga naglalagay ng bomba, hindi natin alam kung sino nag-utos nun eh. Sisirain po yung bansa natin para lang sa kanilang interes. Kaya dapat tingnan mo yung homepage ng Kamara ng House of Representative ng Kamara. Pilipinas. Opo. Pasensya na po sa Tagalog ko. Bilisan mo lang, Kamara. Kaya nga po sir. Ganyan mangyayari sa sabotahe nila yung Pilipinas. At tingnan nyo po, hindi na tayo, lubog na nga tayo sa sabotahe pa na tayo ng mga traidor na to eh. Nakaka-bad trip eh. Alam mo ba, Server, Elisa? Opo. Ano po, sir? May bagong lumabas na balita Yung tungkol naman sa Maharlika Investment Fund. Yung kay Marcos naman yun, sir. Kay Marcos naman yun. Ngayon, hindi. Kasi pagka yung sistemang yan nag-failure, masisira ang banking system ng Pilipinas eh. Kapares niya kasi namumulima ngayon, itong nag-invest sa Maharlika, itong Land Bank at saka itong DBP, Development Bank. Namumroblema na sila dahil sila ang nagbigay ng malaking halaga para doon sa Maharlika Fund eh. Ngayon namumroblema na sila. Talaga. Bali ba pati Central Bank madadamay. Yun po yung problema ng Pilipinas pag Yun. Kaya kumbaga pagka yan nagtuloy-tuloy, masisira ang banking system ng Pilipinas. Maging kagaya ng Malaysia, di po ba? O baka hindi lang ng Myanmar. Mawawala ng pera. Yung Sri Lanka.
Maging Sri Lanka 2.0 tayo para ikalawa na. Sri Lanka ba yung nawala ng Oh, pera? Sri Lanka po mo, sir. Yung ano lang natin kasi marami tayong dollar reserve. Yung kinaiba natin doon sa Sri Lanka. Sa OFW nga, kaya tayo nabubuhay. Kaya nga, doon tayo nababalance yung ano, no? Dahil Yung kung ating kung tutuusin mo, ilang presidente na ang mm. humakot ng kayamanan ng Pilipinas, sila na sila. Kaya nga po, ang dami. Walang Dami na. humihirap. Si Estrada, hindi masyado. Si Arroyo, malaki. Diba? Lalong malaki, si Duterte. Kaya nga po, yun yung sumira sa bansa natin eh. Hindi natin na-detect si Duterte, no, sir? Kasi doon sa nabudol, ang dami niya nabudol ng mga Pilipino. Doon sa jet ski niya. Jet ski daw, di ba? Tapos sa harap. Pinalikan pa yung mga Pilipino. Kaya nga po. Naniwala naman kayo sa akin. Kaya nga po parang dinuraan tayo tapos inapakapakan ng traidor ng bayan. Di ba? Harap-harapan. Tapos may mga sumusuporta pa sa kanya dyan sa Davao, dyan sa Mindanao. Nakakahiblad po. Kasi parang... Hindi, abangan natin yung demanda sa kanya. Kasi wala na siya immunity yun nga po problema ng Pilipinas kasi naghahamon siya sa Davao, di ba? Sa Mindanao, di ba? Baka marami siyang supporter doon. Kaya baka magkapatayan na naman yung mga Pilipino dahil sa Duterte na yan. Yung ating bayan, no? Pag hindi po maging sabotahe yung gagawin. Makikisabay sa giyera sa Israel. Hindi natin alam kasi yung China po yung backup yung ano niyan sa likod ng mga Duterte. China, Russia, 'di ba? Kaibigan niya rin si Putin. Pareho silang dalawa, 'di ba? Kasi silang tatlo. Yung North Korea lang hindi ko nakikita na nakasama niya si Kim Jong-un na yun Pero mahirapan siya sa North Korea, may higpit masyadong North Korea. Pero yan po mga grupo ng bansa na mga diktador na mga parang hindi ko na mabanggit yung hindi ko alam sa Tagalog tsaka sa English yung ganyang uri, yung parang kagaya nila Hitler, di ba? Parang mga diktador, fascism, yung Nazi, yung yung mga basta yung sarili nila inisip nila. Yan yung tapos ganyan yung natin sa bansa natin. Yung anak niya po naglilingkod, di ba? Vice President. Tapos yung anak niya pang isa doon sa Davao, mayor. Mayor. Tapos yung mga niya pa sa Senado, galamay. Ganyan mga klaseng mga tao yung yung isa, mayor, yung isa. Congressman yata yung isa Congressman nga ba? Hindi ko po alam, sir. Wala na. Hindi, ayaw ko na po. Hindi, tama, congressman nga yung isa. Yung isa kasi, mayor. Sila kasi magkakapatid, tatlo yan 2 lalaki, isang babae. So, yung lalaking isa, mayor, yung isa, congressman. Tama, Dapat po, sir, kasi yung gobyerno natin sa national security, dapat po inimbestigahan yan kung ano yung impluensya o ano magiging epekto ng pagka-traidor ng taga Davao na yan sa bansa natin, traidor, no? Ano yung impluensya niya, kung ano mangyayari kung isabotahin niya yung bansa natin, di ba? Traidor yan hindi mo alam kung ano gagawin. Mamaya pasabugin yung naya natin, yung yung airport, no? Gagawa sila ng mga kung ano para isabotahe yung Pilipinas. Di po ba? Sanay na sanay yan Hindi naman siguro. Sana nga po. Pero mas maganda na nakahanda tayo kaysa sa kagaya ng Israel. No? Ganun nangyari. Dapat nakahanda na yung Pilipinas. Sa parte ng Israel, nabigla sila nun kaya po. Yun yung problema natin. Bigla silang nilosob. Yun na sis best friend po yan. Ba't ganyan, daga? Mukit po. Kaya lang baguhin ko yung pangalan. Best friend.
Si Ma'am Rosana nakasulat eh. Si Rosana wala, ano? Opo, wala siya ngayon. Baka nakatulog. Kahit pala linggo, nag-ano kayo? Nag-live kayo? Ang asisipag Opo. nyo. Masisipag kami, Lisa eh. Dati nga po nung nandito si ate, pagkatapos ko si ate naman, doon to dati, tambayan. Si Mamsi, bakit hindi? Maganda sana yung Elisa kung nandyan din si Mamsi eh. Dahil pagkatapos nitong si Observer, doon po sila nagtatambay. Si Mamsi all the way hanggang 11 o'clock. Hanggang madaling araw. Puyatan yun, puyatan. Puyatan na. Sabagay, anong oras ba? Tanghali sa inyo dyan, ano, Elisa? Alas 4 ng... Alas 4 ng hapon? Hapon. Oo. Di, tama-tama nga pala sa kanya, no? Oo. Kung hanggang alas 12 tayo launa, alas 5, alas 6, tapos na, alas 5, alas 6 lang sa kanila. Tama-tama lang po, sir. Yung puyot. Merong aso. Ganda ng avatar ni sis best friend. Aso. Ay nako, yung buhay natin. Wala nang pag ganito yung Pilipinas, ano po mangyayari, sir? Hindi. Ganito lang ba tayo habang buhay yung bansa natin? Hindi, basta saan ba makakasurvive din tayo? Kaya po pero yung distraction na naidulot sa bansa natin matitindi, no? Yung mga ganitong klase. Kasabihan nga. God moves mysteriously. Kaya nga po, no, sir. Ay. Sana nga po matapos na yung na to, yung mga ganitong uri. Siyempre, kumbaga mayroong gumagabay sa atin eh. Na hindi lang natin alam, dadalhin tayo sa ganong sistema. Sa sobrang panghirap na sa atin eh. Sana lumabas na yung totoo talaga natin, tagapaglingkod. Malapit na, wag kang makalala. Malapit na. Dapat walang makalusot na dito sa midterm election sa 2025. Mga opposition ng mahirap kalabanin yung mga maraming pera eh. Sako-sako pera ng mga yan eh. Kasi Pilipino, gutom eh, kaya tumatanggap niya kahit na mamagkano. Sobra naman ang prinsipyo nila. Di alam nilang binabayaran lang sila, hindi na dapat nila, wala namang nakatulong nila sa loob ng pagboto. Hindi naman sila sabotohan po. Oo. Dapat nilang iboto yun. Yung mga nagbibigay ng mga pera na akala nila. So, ninakaw din yung ibinibigay sa kanila eh. Tapos kaya nga po. Pilipinas yung kuhanin nila yung pera. Bakit ba hindi nila kukuhanin? Kuhanin nila, pero iboto nila yung iba, hindi yung... kaya nga po naman. Yung... Ewan ko. Pero, ko sa mga... Ma'am, baka po sa mga barangay nila, bilang yung tao, binibilang sila ng barangay captain nila. Hindi, dapat talaga magkaroon na tayo ng hybrid election. Yung manual ang bilangan. Hindi dapat pagkatiwalaan yung Kapares yung dati. Kaya nga po, no? Ibalik yung dati. Kaysa yung puro makina ang gumagana, madaling dayain na makina eh. Namamanipula yan eh. Kaya nga po, ito online na to, di ba? Na-hack ng mga hacker eh. Paano na yung yung Comelec? Delikado yan. Dapat wag tayong nakakapaghinala po, di ba? Pag may hinala yung tao, dapat nyo na, gawan nyo ng paraan yung Comelec na yan, di ba? Ano ba yan? Kung talagang tutuusin mo, opo. Yung resulta noong eleksyon nung nakaraan, hindi ka panipaniwala. Kaya nga po, may pagdududa yung taong bayan, di ba? Talagang hindi ka panipaniwala yung resulta nyo kasi sa number lang ng mga nagsiboto eh. Halos 80% ang lumabas o mahigit halos 90 pa nga yata eh.
Oo. Na hindi naman ganun ang nangyayari. Hindi naman lahat ng tao bumubuto eh. Oo, So, kaya nga po. Oh, hindi naman lahat ng nagdududa estado tayo. bumubuto. Oo. Oh, dapat yung taong bayan yung nasusunod eh. Bakit ba itong Comelec na to ayaw makinig sa taong bayan? Di po ba? Kaya nga Meron dapat tayong kapangyarihan, yan ang tanggalin na yan. pwersahin. Yung, ha? Ano po, Dapat sir? yan ang pinupukpok ng mga natin. Oo. Tayo. Oo. Ng Oo, kaya nga po. mga good influencer. Oo. Kapares natin. Dapat sila ang pupupukin natin. Oo, kaya nga po. Palagi ko na binabanggit dito eh, di ba? Yung Comelec na yun kasi delikado po yan. Ayan, nakikita natin. Ayan, para sa akin signal yan. Parang sign ng mga Duterte na kontrolado namin ang online ng Pilipinas. Ganun po yan para sa akin. Parang ngayon, tingnan mo. mensahe po yan ng mga... Di ba nung nakarang buwan, Mm, medyo ang usapan sa Comelec. mm, Ngayon, wala na naman eh. mm, Hindi continuous, hindi consistent, dapat dire-diretso. mm. Ngayon, Kaya nga po, no? natakpan na naman eh. Oo, kaya nga po, sir. Oh. Dapat wag tayong magpalinlang. Dapat may nagmamasid talaga na mga Pilipino, di ba? Dapat bawat kilos, Oo. dire-diretso. Oo. Wala ba tayong sino ba yung nagbabantay sa seguridad ng Pilipinas? National Security Agency? NSA ba? Hindi, Anong- NICA ba noon NISA? NICA or National NSA? Intelligence Oo. ayaw ko kung ano. Basta NICA Nika yun, Nika. NICA ba? Hindi ba din na napapansin yan? Yung kabuuan ng Pilipinas kung ano may parang nananabutahe. Kumbaga kung sa Amerika kasi merong FBI, no? Sa atin parang walang anong ginagawa ng NSA. Ano yung solve nila na problema? Mahina ang intelligence natin. Mahina ang intelligence agency natin. Mm. Kasi Kailangan kapalit nila yan. ng confidential fund, sir. Kasi dapat Oo. Hindi po na ako ibigay konti sa ang pondo. dapat kasi na Pondo. malaki ang confidential ng mga yon. Oo. Kung kani-kanino ibinibigay confidential na hindi Oo naman nga nila eh. trabaho. Nakakabahala. Lahat pala ng lunsod sa atin merong kanya-kanyang confidential funds. Di po Mayroon ba? Pati Pinakamalaki yung Davao yung- City. Ano ba yung katarantaduhan? Davao City yung pinakamalaki? Davao at Makati. Oh, yung ano po, yung mga yung Quezon City, yun yung pinakamalaking sa atin yung Hindi. magbigay ng tax. Di po ba? Yung Quezon City. Yun yung pinakamaraming magbigay ng Hindi, sa Makati. kaban ng bayan. Makati. Oh. Makati po Ang ba? Baka nakakalimutan ninyo, mas marami rin mga squatters sa Quezon City. Oo nga, pero hindi yun yung sabi ng COA eh. Naalagaan ng mga politiko yung mga squatter dyan. Dahil dyan sila kumukuha ng buto. Mm. Oh. Yung malaki yung ambag sa kaban ng bayan na lungsod ay yung Quezon City ata eh. Yun yung sabi ng Makati. COA eh. Makati Makati din, yan pero ang number one. Dahil ang Quezon City malaking syudad 'yan eh. Kaya Ah. malaki ang tax ng Malaki ang lupa. Makati. Oo, Ah, mga lupa ang marami. doon yung tapos mas malaki pa yung confi ng ng Davao City. Ano ba yung katarantaduhan yan, di po ba? Andito na si Ma'am Rosana. Andyan na. Opo. Ayan, nakyat na yan. Oo. Para dire-diretso. Oo, kaya nga eh. Kaya dapat po iimbestigahan yan, Davao City na yan. Tapos yung mga Duterte. Di po ba? Dapat ganun gawin eh. Tsaka, alam mo, traidor ng bayan yan. Dapat ngayon ang pinaka, mainit ngayon. Kasi delikado yung bansa natin dyan sa China at sa mga traidor ng bayan natin sa loob. Ayan yung nagpapakalat ng narrative ng China dyan sa bansa natin eh. Yung, hindi lang yung mga Pilipino. Di po ba, sir? Oo. Sasabihin ni Duterte, pabayaan na yung West Philippines sa China kasi marami naman tayong tubig sa bansa natin, tsaka meron pa tayong tubig karagatan doon sa sa Tubig ba ang Pacific. pinag-aawayan? Hindi ba pinag-aawayan yung Oo. possible na Oo. may langis at saka yung yaman Hindi, dagat? Territory. Kaya nga gusto niya ibigay na lang yung West Philippines sa China para tuloy-tuloy na yung China diyan.
Maraming kayamanan dyan eh. Oh, hindi sir kasi yun yung pinapasabi ng amo niya sa kanya. Diyan para ikalat sa mga Pilipino para linlangin tayo. Wala na ata si Ma'am Narumi, hindi na nakakyat. Ayaw makit eh. Ayan o. Ayaw. Dahil na siya daw siya sa ibaba. Bakit? Akyat ka po ma'am para pwede po tayo dito. Pwede pa kayo. Ililipat ko lang yung channel dito. Ayan dito. Ayan kulang pa. Ayan yung pangalan nyo. Ma'am. Ayan pwede kayo dyan teka lang, baguhin ko lang yung mga name. Nagkakabaliktad. Bakit hindi ko kayo makita? Hindi niyo po kami makita? Sino? Hindi. Kayong lahat. Oh, Ano lang, kayo? si Nandito ako. Brother. Ayan ako. Oo. Ayan. Sir Jesus. Ibang window Ayan po. si Elisa. Ibang window po, tutulog. Ma'am Elisa. Kasi yung window, kasi nasa ibang window kayo. Nandun kayo sa software nung yung e-cam. Oo. Ako saan ko ba ilalagay? Dito na si Mama Rosana Sa YouTube Narumi. po. Sa YouTube nyo titingnan. Okay. Ayan. Mama Hello. Rosana. Emil. Magandang gabi po. Okay. Umakyat na lang ako, kaya naman. Good evening sa lahat para tuloy-tuloy. Kasi Kaya mahirap mag-type eh. Oo. Oo nga. Ma'am, Natatawa ayan, ako nahak na naman yung natin, kamera. House of Representatives. Tinignan ko nga yung... Kamera. Nahirapan ako banggitin. English. Baka bukas baka na mabanggit mo, kamaro eh. Kamera. Natakot nga ako sa comment ni Sir Jess. Tinignan ko mabuti. Kasi sabi niya, si Ma'am Bel ba yun? Ikaw, I hack you. Ikaw, teka, unulit ko. H to, hindi F. Kaya delikado eh. No? Baka may PRC bisa. Hindi. Ito wala na ito si Duterte. Parang talaga itong buang. Ambot siya ni Nagurang. Yan na lang. Dapat ipadala sa Hamas yan. Doon sa sa Israel. Doon sa Gaza pala. May tatlo na kalaban ng Israel ngayon. Lebanon at saka Syria. Sumali na. Sumali na po ba? Oo. Hindi ko na. Nananawagan kasi sila na sumanib na daw. Matagal na nila kaaway yun noon pa. Oo nga, matagal na nakaaway yan. Pero alam mo, nakakatakot yan, best friend. Gawa nung kumakalat na ang giyera. Baka mamaya na sumali na rin na yupak na. Di ba sa Amerika nga, tingnan mo yung mga doon. Pro-Palestine. May dumating ng nagpadala uli ng isang aircraft carrier. Yung Amerika po, di ba? Oo nga, Sir Jis, hindi ba yung mga pro-Palestinian saka yung mga Hudyo nag-aaway sa US? Parang nag-aaway doon. Nagkakagulo na sila. Mamaya magkaroon pa rin ng doon, umalat yung gulo din doon dahil sa mga nagpoprotesta. Ano nga ba yung terminology doon sa ganyang pangyayari? Parang yung ang naglalaban na relihiyon eh. Hindi ba ganun, best friend? Religion. Hindi lang religion. Lupa yan, sir. May terminology sinasabi ng hindi ko kahit lang lupa ang mabanggit, pinagkakalunan nila dyan, religion pa rin yung punot dulo noon kasi yung mga Palestine is Islam and syempre Hudyo yung mga Israelite. Kasi parang may mga religion pa rin. Yung mga Palestino na nag-rally, may dala-dala silang parang hindi ko maintindihan na santo ba yun o parang sinasamba nila eh. Muslim. Pinapahid nila kamay nila kapag tapos para silang sumasamba. Hindi, Sir Jess, nananawagan sila sa mga Muslim country na sumanib na raw sila sa giyera. Ganun nga. Matagal sila nananawagan. Kasi ang delikado dyan ang gusto kasi ng mga Palestine, burahin sa mapa talaga mga Israelite. Parang may sila. Nahulog si Ma'am Elisa. Nawala na siya. Pero alam mo ba,
wala pala si Seven Samurai eh. Nasa Oh. si Seven Samurai eh, nasa Israel. Hindi. Palagi naman po siya Hindi. na palagi siya siya, ang tindi naman niya, superhuman na Niloloko ata ko yun. nga yun eh. Pagka nag-ano kami. Kasi yung mga Andito yan Palestinian sa na ano? babae, maraming magaganda dyan. Mm. Hindi, Maraming dito yan magagandang sa Palestina ano. eh. Dito sa Osaka yan si Seven Samurai. Ah, Di ba sabi nga niya may kulasi si bar nga siya. Pakita niya kung niya totoo. lang Kasi yun? parang nakakaano na po. Totoo ba talaga? Kasi ano napapansin niya ko, lang yun? lipad na lipad kung saan na yun pag may... Ginagawa niyang usapan lang yun. Kaya nga po, Parang sir. niya lang yun. Hindi, Mm. hindi Sir Gis, kasi sa totoo lang, meron talaga yung mga refugee ng Ukrainian dito sa amin sa Japan, di ba? Alam mo ba yung observer? Opo. Marami dito yung Ukrainian. Ang kinakabahan ko, si Miam, di ba, laging bumabiyahe yung si Miam kung saan-saan. Si Yung- Ma'am. Simya. Ito Yun, pa. diba? Tama po kayo, ma'am. Masasabi- Dapat si mag-ingat Afghanistan, yung mga maglayo. sumasakay sa Pero- eroplano. Kasi diba baka yung kanina- hijack, Oh, pag may problema po kasi sa mundo, ayan kagaya niyan sa Israel tsaka sa yung Hamas, di ba? Yung baka may mga hijack na mga eroplano. Hindi natin alam. parang yung lang. Okay, delikado magbiyahe ngayon. Kaya nga po, yung- dapat yung security level ng bansa tinataasan. Kasi delikado, may problema. Baka magaya doon sa 911. Mm. Alam mo yung yung sa Amerika noon, yung Twin Tower sa Amerika. Oo nga Yung po, ma'am. Yun ang 911. Mm. 911, yun ang kinakabahan ko. Di ba kanina nandun ka observer kay Vlad Caster? Oo, Sir Bud. May binura ko doon, na-visit ako. Pero parang binalik nyo rin po ba? Pero binalik ko ulit. Pero yun, Ba't nyo paramdam po ko lang. binalik? Tinitira niyan, siya, hindi mo nabasa? Sabi niya, Nabasa ko po. Basta- Kaya ko nga Sabi ako yung sinasagot ko eh. Hindi ko lang siya Sabi niya daw, pinapatamaan. sabi parang buang na yun. Sabi niya, yung pinaka-latest niya na sinabi, kaya ako binura. Ay, basta ako, forever Duterte pa rin. Ito, parang sasagutin ko, saksak mo sa baga mo. Instead na sagutin ko, binura ko. Ma'am, parang nagulat siya Kasi sa- siguro Bakit baka hindi- nakinabang sa pera ng bayan. Doon, inanuhan ng mga Duterte, binigyan. Pagka may ganon, pinapablock. Tingnan mo, Sir si kay Gol, wala nang blue jacket kay Action Man, di ba? So, Wala pinatanggal na, ko yung kay Action Man. Sabi ko, wag Tinanggal mong na. buburahin. Sabi ko, wag mong buburahin, wag mong ibablock. Tanggalin mo lang yung blue jacket. Kaya di ba tinanggal niya? Pagka hindi maganda, i-hide ka agad. Pero binalik ko rin siya kasi kaunti lang tayo nanonood. Kakatakot kaya yun kanina. Pero mamaya, magbablog na yung Sir Blas. Sumakay na siya ng aeroplano pa uwi. Tapos, alam niyo ba yung latest na nito ni Duterte? Speech na naman niya sa hindi mo nakikita, observer yung SMNI? Nakikita ko pa. Hindi ko po pinapanood. Pero hindi ko hindi ko subscribe. Tapos, alam mo ba yung sinabi niya, Sir Gies? Talagang, ayan. yan parang sa demonyo na talaga yung utak ng ating ex-president. Sabi ba niya, kung ako dyan sa Israel, sinitan yun, yung president Netanyahu. Sinitanyahu. Ang stanggol ba yun? Sino ba yun? Sabi niya, kung ako dyan, huhulugan ko yung gasa ng, yung Hamas ng atomic bomb para tapos na. Ubus kagad, pulbos. Ito yung utak niya talaga, no? Pang-ICC talaga nga niya. Kasi criminal mind yan. Pero sir, hindi po dapat pinapambayaan sa lipunan natin, no? Sa society, mga ganyang klaseng tao. Delikado. Kung gugustuhin yan, di ang tagal nang ginawa yan. Isang hulog lang yan ng bomba ng Amerika pa yung yung away ng Ukraine tsaka yung Russia. Pero hindi ginagawa kasi bawal nang gumamit dahil hindi lang ang mundo nilang maapektuhan, kundi yung buong mundo. Hindi lang yung bansa nila, kundi buong mundo na. Mawala. Sabi ba naman ni Duterte, hulugan na yan ng bomba. Isa lang yan, ubos yan.
Kaya nga ginagawang ganun, o lumikas yung mga civilian, yung hindi naman Tapos nakakatakot talaga, ang tigas din ang ulo ng mga Hamas, Hindi pa rin pala sinusuli yung ibang stages, Hindi Opo. pa rin pala nila binibigay. Grabe, patuloy pa rin, Minomonitor ko nga paminsan-minsan sa live ng Pero kung alam mo talaga, Ma'am Narumi, yung history talaga ng Israel, kaya hindi sinasauli din ng Hamas yung hostage nila, talagang uubusin sila. Walang soli-soli na hostage doon kasi gagawa ng paraan ng Israel na kunin yung hostages, then talagang tirahin, patayin yan. Walang soli-soli. Kasi an eye for an eye, ilan yung pinatay sa kanila. May gitsan Babalikan libo sila pinatay niyan doon. tenfold. Oo. Ganon sila kasi ang nila, hindi ba, sila, napapaligiran sila ng mga Arabo nga, na mga Muslim. So alam nila yung history nila na talagang pinagtulong-tulungan sila, parati sila pinagtutulong-tulungan. Kaya ang gagawin nila is pupulbusin talaga nila yung mga nila. Otherwise, sila ang kawawa. Hindi kasi buburahin nila ang doon, yung Gaza Gusto kasi. nilang burahin ang Israel, ang katotohanan dyan. Ang delikado nga yan, pag sumanib na yung Saudi Arabia, batay dyan. Mapipilitang gumamit ng atomic bomb. Sabi nga di ba nag-speech si Biden, I'll stand for Israel. Stand for sa person. Sino man mga Palestina, you're criminals, Israel are criminals, mga gago. Sino ba ang punot dulo tapos salita yung mataas na tao doon na pinapatay nila yung mga bata. Kung di ba naman kayo gagawin, bakit kayo unang gumawa? Ang daming pala kaya nga po, di ba? Thousand pala yung nasa loob pa nila. Pero ngayon, nakita na napinpoint na kung nasa nando yung stage. Kaya ibig sabihin, pinapairal pa rin ng mga Israel soldiers ng Israel nation. Kahit gusto nilang pulbusin, pinapairal pa rin yung human democracy. Kung gusto talaga nila, isang bomba lang Human nila, lives. ang dami nila. Oo, ang dami. Zero, Yung mga civilian. Walang kalaban-laban ng Gaza, wala silang atomic bomb, wala silang Hindi, kaya pinay-evacuate ng Israeli yung mga civilian dyan sa Gaza. Gawa ng talagang balak nila dyan. Oo, wala na, totally, sirang-sira na yung Gaza. Papatagin na nila yan kasi ginagawang kanlungan niya ng mga rebuilding Hamas. Kaya gusto nila malipon na lahat ng dyan. Oo. Hanggat maaari gusto nila patagin yan Pero sir, wala po ba kayo napapansin? Wala kayo napapansin? Paano yung North Korea? Brainwash na lahat ng mga tao doon, ilang generation yan na brainwash, di po ba? Ganon din yung Gaza, na brainwash nila yung mga bata para magalit sa Israel. Kaya mahirap na po yan. Kahit na sabihin yung iba yung civilian sa mga militar nila doon sa Gaza, pareho na po yan Kasi bine-brainwash nila bata pa. Kaya yan po yung mahirap. Dapat education talaga yung pinaka-importante kasi pag wala kang education tapos na brainwash ka, wala na. Mahirap po yan. Kaya ayan, patayan na. Kasi sabihin na breeding ground yung Gaza. Ginagawang breeding ground ng breeding ground ng mga Hamas. Kaya nga po, di ba, dinadaan nila sa brainwash yan sa religion nga. Sila nagkukuble, dyan sila. Kumbaga ginagawa nilang shield yung mga tao, civilian. Mamamayan dyan. Kasi kampi naman sa kanila Pinaalisan ng mga Israeli yung mga civilian dyan para at least matuloy-tuloy nila yung pag-nila. Human rights pa nga yung pinairal ng Israel. Pero marami na rin nagsilikas, tuloy pa rin ng paglikas. Kaya hindi bali ba kanina may balita pa? Hindi, Rosana, kanina may balita pa Yung mga lumilikas, hinaharang ng mga Hamas. Yes. Kaya pinipigilan nila. Hindi mo pa rin sila may tutulad sa North Korea. Parang hindi na po tao, sir. Parang yung mga parang animal na sila na yun, hinaharang po ba? Nila. Kasi nananawagan nga sila sa mga mamamayan ng Gaza na huwag umalis. Kaya nga. Kasi parang human shield sila
Dealing, Kaya Kailangan pag nila umalis. ilagay niyo yung sarili niyo sa mga sundalo, papaano niyo malalaman kung sino yung civilian tsaka sino yung kalaban talaga? Di ba? Marami na rin Mahirap. na-save. Mahirap. Mahirap, na rin di ba? na-save na mga bata. Oo. Oh. Pero may Kaya mga yung, konti na may mas mga lalo na na-save. po yung mga jihadist na yung sinasabi nila. Pag makita mo po yan, dapat pulusin mo na talaga hanggat hindi yan natutumba, hindi ka safe. Kasi meron pa yung nag-aano ng di ba, ng bomba sa katawan nila. Hindi mo alam, di ba? Baka nakakalimutan nila yung bata at saka yung Mm. yung kasarian, yung edad, walang inano yan eh. Kasi maaari yung sundalo, makikita mo bata, babae, matanda, kawawa naman. Kaya nga Pero mahirap eh. regardless dyan sa Mm. mga nakikita mo, yung utak nila at saka yung pagiging extremist niya, hindi mo malalaman kasi may mga jihadist na babae, may mga batang Oo, nag-aarmas. mga bata. Kahit yung Vietnam War, Oo. Hindi, may Vietnam kanina War, nga, mga may bata pa, pronouncement ganun pa din yung Mm. may pronouncement pa yung Hamas na mayroong mga anak na 1,500 na babae daw. Mm. Mga anak Ano na. lang yan? so meaning Ano lang ipapatayin nila lahat yan mga baby. Kaya Yan yung nakikita ko. Iba ka yung mga hagis nila pagbababarilin. yung mga kababayan din natin diyan sa Davao, na brainwash na siguro karamihan diyan, hindi natin alam kaya mahirap na malaman kung sino talaga yung Hindi rin naman kasi may Mm. nakakausap din ng tiga Davao eh. May manugang akong sa Davao eh. ano raw po. Wala, hindi. Marami na nga daw galit kay Sara. Hindi doon kay Digong na yun, kay sa tatay. Ganun din. Basta sa mga Duterte marami nang galit. Ang problema, hindi nga makapalag. Kasi dati may Hindi Yun, lang makapalag. Yun, Hindi lang tama makapalag. sinabi niya. yung sa Sila, taxi kumbaga sa driver na nagsabi na galit man sila. Mm. Hanggang sa wala kang galit na magagawa. lang. Wala silang magagawa. Ganun na lang. Mm. Nawala yung isa observer. Oo nga po, nawala nandyan ba yung si Ma'am Elisa nawala? Nawala na Hindi siya Hindi nagko-comment kasi- sa kanina Baka Hindi kasi nakatulog. sabi niya dalawa. Nawala naman si Ma'am Narumi. Nahulog. Ano ba yun? Andyan naman yung sa baba eh. Ayan yung hagdan. Baka nalawbat. Ito na si Ma'am Narumi. Nahulog po kayo, Ma'am. Ayan na kayo. Ayan ako. Mm. Yan ako. Siya ang nahulog. Hindi nakabalik. Baka nalawbat nga raw po. Hindi, Ma'am. ayan, bumabalik. Andyan na? Parang kagaya nung observer, yung yung live kanina ni Vlog, dahil pasakay na siya ng eroplano, di ba? Ano lang yun, yung saglit lang yun, may wifi siguro doon. Pero talaga may delikado ang buhay ni Sir Vlog. Kasi meron siyang nakasampang libel case ngayon. May nagsampa ng libel case sa kanya ngayon. Sa kanya po, Kanino? bakit? Kay Bad? Oo. Hindi ko alam yun. Kaya nga siya nagbakasyon, di ba? Sa Madrid siya. Nakakaawa naman kung kailan naman nagliwaliw yung tao saka naman nagkagera. Kaya nga. Di ba? Sabi ko nga, di ba, umuwi ka na, delikado. Kasi, kagaya, yan, isa na yan. Mahirap po magbiyahe ngayon sa mga public places na yun. Delikado rin. Hindi natin alam. Saka yung mga buhay na ganyan, kay Sir Bad, kay Kain. So, mga delikado ang buhay niyan ngayon. Baka kaya nga po. Kay Percy. Kaya nga. Dapat mag-ingat sila at nanggagalaiti na yung taga Davao. Yes. Grabe yung utak ni Digong, Sabi niya, kung ako sinitang yun, hulugan ko yan, isang atomic bomb, patayin lahat. Hindi nga pwedeng gawin ganun. Kaya nga, paunti-unti. Tapos may nakita ko may mga nakaligtas na mga bata, may babae, tapos nagsisigawan yung ibang Muslim, no? Ang translation sabi na, patay ang tatay mo, namatay. Siguro yung tatay nila, terorista. Tapos yung iba naman nagyayakapan, may mga nakaligtas na rin, may nakatakas na rin sa shelter. Kasi kanya-kanya po silang yung ma'am, yung wala po ba kayo napapansin?
Kasi yung mga Gaza, yung Palestinian, sanay na sila sa paawa epek eh. Bakit nauna naman yung sila yung naunang tinira ng yung Israel, ano gagawin sa kanila? Pare-pareho lang naman yan eh. Kaya wala pong hindi mo pwedeng ma-justify yung yung killings. Sila umuna eh. Yun. Wala kang magawa. Hindi mo masabihan yung Israel eh. Para sa kanila 911 yun eh. Ano ginawa ng Amerika noong 911? Ginera talaga yung Afghanistan, di ba? Pati, saan ba yun? Iraq? Afghanistan? Wala silang pakialam, di ba? Ang concern natin ngayon, mapapandasal na lang tayo na sana matapos na. Ito naman ating, nakisawsaw pa. Bulugan ng bomba, di ba? Tsaka, best friend, meron ako nakikitang bagong vlogger na sumusulpot. Yung pangalan niya is J. Martin yata. Parang kasi simula pa lang niyang mag-vlog. Masipag din. Nakasanglas siya, mag-isa siya. Sabi ko, ini-expose niya yung mga kasamaan ni Duterte tsaka ni Sara. Sabi ko, sino to? Dapat maanahan din to. Matapang siya magsalita, parang si Marlica. Yung, grabe si Duterte, ginaaway niya. Sabi ko, totoo kaya ito o baka baka bait or pero parang quick bait. Pero kung totoo ito, maganda ito para mas dumami yung maliliit. Kaya nga sabi ko, dapat si observer hindi ito mapagod kasi minsan nawala din ito isang buwan. Hindi pag busy na yan. Kasi naman po, kahit na naman tayo, mawala, pero nandiyan pa rin yung natin eh. Yung paniniwala natin, yung mga grupo natin, nandiyan pa rin, di ba, ma'am? Hindi ang importante. Sila Kainso, nandiyan naman eh. Ang problema lang nagkakaaway-away, di ba? Hindi ang importante. Marami ang magaganda mga sinabi kanina ni Kainso eh. Kanya po, sir? Mabutin yan eh. Lagi akong replay lang. Hindi ako nakaka-live sa kanya. Hindi. Kaninang umaga, pag yung mga madaling araw, balik niya sana yung perfect niyang oras. Yung gabi-gabi talaga, hindi ka pati naginan. Sabi ko, mamaya na lang. Nagkakasabay-sabay sila eh. Hindi, kaya mahirap kasi kay Atty. Enzo, wala siyang notice. Basta sumusulpot na lang. Kaya nga po eh. Dapat meron siyang... pag hindi mo natsimpuhan, hindi ka makakahuli ng live niya. Hindi ka parang sa kaparis mo. Sinasabi mo magla-live sa ganito. May notif. Oo. Kaya, yun, wala siyang notification. Si Kainso hindi eh. Basta na lang siya magla-live. Sulpot na lang. Oo. Kaya mahirap mo siyang mahuli. Kaya kasi kanina, kasabay na si gabi-gabi ng Kalakayan. Habang mo ngayon sa buong gabi kung anong oras. Diba? Dahil kuminsan alas 10, kuminsan alas 9, kuminsan alas 11. Kaya mahirap habulin. Yun nga po yung problema eh, no? Oo. Dapat kasi niyan, lalagay niya sa ganung oras, mayroon siya para at least. Kasi katwiran niya, pag mayroong nasagap na balita, pinapangatiwanganan lang niya ang pagla-live, dapat making on time na. Kaya lang, siyempre, siguro may trabaho. Kaya wala na notice. Ito po, nasa news, nakikita niyo po, Sir Gis. Ayan, notification. Wala inon yung monitor ko, hindi ko inon eh. Yung House of Representative natin, galit na rin kay Duterte. Ayan, no? Galit na sila. Bakit parang nabasa ko, parang humaharang si Angara? Anong ibig sabihin naman nun? Ano po yun eh? May balak kasi ibabalik yung yung confidential pagdating sa Senado. Delikado. Kaya hindi pa rin. Ilan yung sa yung sa hawak ng mga Duterte doon sa Senado? Si Bato. Halos karamihan. Si Bato. Yan, 100% yan si Bato. Si Tolentino. Si Bongo. Ayan, si Bongo, 100% yan. 200% na Duterte yan. Hindi po ba? Tsaka si Robin Padilla. Ayan, yan din yung si Angara na yan. Yung sa ombudsman, yun din yung, sino ba yung sa ombudsman? Yun, Duterte din yun. Alam mo na kung sino eh. Yan si Angara na yan. At saka
Duterte din po ata yan eh. Bayaran ata. Bayaran mo lang. Duterte yan. Duterte ba? O kaya namamangka. Ganun. Karamihan sa senador Duterte. Kaya nga po. Siguro. Pero mas marami pa ata yung sino yung mga Marcos? Hindi natin di ba? Yung Marcos, yun sino ba yung Maka Marcos doon? Parang karamihan po. Hindi, ang mga yun, parehong Marcos at saka Duterte yung sinaano nila niya. Si Bong Revilla pa ata yun, DDS din yan eh. Duterte din yan. Si Jinggoy, Duterte din ata yan eh. Kaya po, delikado po yung na yan, yung bago pa kasi umalis yung yung tatay na yun, si Digong, nilagyan niya lahat ng mga galamay niya doon sa pinaka-importanting posisyon diyan sa gobyerno. Pati pa nga doon sa Supreme Court ata eh. Di po ba, sir? Ay, Supreme Court naman karamihan doon. Duterte. Yung appointees niya, di ba? Kaya nga. Na yung bansa natin, mas delikado pa po yan kaysa kay Marcos Sr. dati, di po ba, sir? Yan yung Duterte na yan kasi, ayan na hawak nila Narinig natin yung TV ni Ma'am Narumi. Kasi tinignan ko, sa live sa atin, umiikot yung yung barko ng Japan. Sabi ko, paano nangyayari? Yung patrol dito ng Coast Guard, talagang tinitingnan nila yung naka-guard, nakamatay, alert ang mga dito, yung Coast Guard, yung Japanese Navy. Alert. Ang laki pala nung natin, no? Hindi naman sa atin to. Ng Hapon, yung submarine, no? Ang laki, no? Yung mga fighting submarine, pinakita kagabi. Ay, submarine. Ang laki pala, no? Malaki po. Palas declare walang gutom. Palas, ano po? Ito yung Ma'am Narumi, yung sa Japan. Hindi ko makita. Ba't tayo lumabas dito sa screen mo, observer? Yung po? Ayun naka-screen ko. Japanese yan. Yahoo News tong tinitingnan ko. Yahoo News. Ayan na yung news dito. Ba't hindi lumalabas sa akin dito? May ibang gadget po kasi. Ako lang? Ikaw lang nakikita ko. Hindi ko nakikita si best friend tsaka si Sargis. Narumi kasi nasa apo kayo nung sa ICAM. Yung titingnan ninyo kung gusto nyo makita na yung lahat, doon po sa YouTube nyo sisilipin. Sa YouTube po, ma'am. Ayan paano nakikita niyo? Paano bang ginawa ko nito, best friend? Ba't dati nakikita ko na wala? Ayun, nakita ko na. Nakita niyo na po. Dito tayo. Nakita ko na. Ang liit nga lang sa akin. Kasi, pag si ma'am siyang kausap ko, yung laptop ang ginagamit ko kasi hindi ako makapasok kay ma'am through iPhone. Pag si observer, nakakapasok ako ICAM. Mali nga lang. Tapos ayan na po, ma'am. Nakikita nyo. Ay, di. Kung iPhone ginagamit mo, maliit. Yung iPhone. Pag si ma'am si laptop, kasi hindi ako makapasok kay ma'am sa StreamYard ni ma'am si. Pag kay server, yung ba observer yung smart TV? Yung ka parang ginamit kung pinakita ko sa iyo? Opo. Hanggang monitor lang ba yun? Sis, andiyan ka pa ba? Sis best friend? Wala ata sis best. Yun yung andito ako. Sir Gis, ayan po sis. Ang ibig sabihin, kung halimbawa, yun ang gagamitin kung makipag sa inyo, hindi po pwede? Makipag-interact. Pwede din naman sa sa smart TV po ba gamit nyo? Smart TV daw. Sinubukan pwede mo i-cash ng smart TV ko. Anong ginagamit nyo? Ina-cash nyo po ba? Lang. Hindi, kasi hanggang monitor lang siya. YouTube lang. Ibig sabihin, iPad yung ginamit niya. Pwede nyo i-cash Ako din, pwede nga pala yung iPad ko. Device ninyo, pwede nyo i-cash doon sa smart TV ninyo. Pwede mo iPad. Yung monitor. Meron di ako na iPad. Dalawa. Pwede kayo sa cellphone tapos papanorin niyo sa iPad. Tapos sa cellphone ka na lang mag-comment tapos doon lalabas.
Sa Hindi cellphone kasi, mag-comment, tapos sa TV. bala ko sana, babalik ka rin. Mm. Magko-comment ako dito sa... Smart TV. Part 4. Oo, kailangan sa niyo po Smart ng TV, para malaki. yung doon kayo mag-i-input po ng device ng yung sa Keyboard. APC YouTube. yung or yung virtual keyboard keyboard. niya na built-in. Mm. Hindi, may built-in na virtual keyboard kaso mahirapan si Sir. Oo, Kaya mas mahirap po yun, sir. Mas maganda cellphone niya. Magchat-chat ka tapos magta-type tapos doon sa ibang gadget mo papanoorin. Ganun yung ginagawa. Pwede. Kaso hirap ako dito sa cellphone, lilit eh. Kaya ano na lang, Sir G? Computer. Ano? Computer po, sir. Wala kayong computer? O kaya iPad? Marami kami computer sa ibaba, hindi ako marunong. Yun iPad na lang, Sir G. Andito na si Ma'am Ma'am Elisa bumalik. Elisa bumalik. Nawala siya. Dito na siya. Ayan na. Ayan na po. Nawawala ko dahil Baliktad nadidinig ko kayo. Nadidinig Baliktad ko. na yung pangalan ni Ma'am Normi. Nagkabaliktad. Baliktad. Wag mong ilagay yung pulang pangalan ko, Obsa. Tanggalin ko na po. Huwag nilagay. Okay. Kasi kanina pumasok na naman ako kay Banat. Pumasok kay Banat Bay? Ninja tayo, ninja. Rosana lang po pwede na. Rosana. Yan na. Ito yun si... Tapos, hello, Miss Bill. Andiyan na si Ma'am Elisa? Andyan po. Nandyan. Parang nahulog na naman eh. Hindi, nandiyan po. Hindi, buhay eh. Yan o. Ayun, nahulog na naman. Hindi, nandiyan po. Nandiyan po, sir. Nawala ulit. Ayun. Abik na ba to? Basta tayo, tuloy-tuloy lang ang laban kung ano. Yun nga, best friend, tatanungin sana kita kung kilala. Hindi kasi ang problema sa atin, Rosana, wala pang talagang namumuno ng... Oo. Dapat kasi mayroong magtatayo na mamumuno ng talagang kung anong desisyon niya, susundin ng lahat. Di ba? Teka lang. Best friend, ang nagtanong kanina si Action Man, may nagyayaya daw sa kanya i-cover yung rally daw sa Comelec dyan bukas. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi naman siya nagano. Sabi ko, ang akin naman di ba nung nag-rally sila nung martial law, nagkalabo-labo sila. May pumunta ng Liwasang Bonifacio, may pumunta ng Comelec, may pumunta ng Samba. Basta 3 grupo. Kaya nga sinasabi ko, wala silang koordinasyon, sabog-sabog sila. Kaya sabi ko, parang gusto kong payuhan may nagyayaya daw sa kanya na i-cover yung may rally. Sabi ko, hindi ko alam kung may rally bukas. Nagtatanong sa akin si Busar. Isip ko, ayan na naman, dapat wag basta-basta sama. Kasi mamaya, yung palang sinasamahan niya, yung binuntot-buntot. Sabi ko, buti hindi ka sumunod doon. Sabi ko, umuwi na ako after ng misa kasi nalobat siya. Yung palang binuntutan, yung sinamahan nila, sigaw-sigaw si Marie doon sa saan ba siya sumigaw? Sa monumento ng Sa EDSA? Sa EDSA ba yun? Sa EDSA nanawagan ng di ba nanawagan ng People's Power? Tapos pinagsalita pa nila si Glenn Chong. Tapos andun din yung mga sport. Sa Comelec yun nagsalita si Glenn Chong. Hindi ho. Kita mo, Sir Gis, ang miyembro ni Sir Elerio nasa Comelec, sila Kabunyog nandun sa Liwasang Bonifacio. Yung sa People's Power na nanawagan sila, Odonyo, doon nagsalita si Glenn Chong, di ba? Alam kong nagsalita si Glenn Chong dito sa Comelec eh. Basta nakita ko nga, tapos sabi niya may pinabubura sa aking video. Wala naman ako nakita masama doon sa binidyo mo. Sabi ko, steady ka lang kung anong alam mo, organic ka, huwag kang maarte, yung natural lang, iyan lang ang kakayanan mo, iyan lang ginagawa mo. Huwag ka lang pagagamit. Kita mo, ang gulo na ngayon nila, may rally, 3 klaseng rally,
Tapos yung isang rally, kasamahan nila ang mga supporter ni Bantag. Sabi nga, tama mo alam, mga nasa likod mo, mga kasamahan ni mga supporter ni Bantag yun. Bantag po. Di ba? Oo. Di ba? Parang gulo ng kaya parang gusto ko nga payuhan na, steady ka lang kasi hindi uso ngayon. Yung tama yung sinasabi mo, Sargis. Ang totoong people's power ay hindi pinaplano. Bigla yung kusa. Kusang dumarating yan. Yung sagad na yung tao. Bukas daw may rally daw sa may rally daw sa Kumili. Sino na naman yun, di ba? Mamaya na naman yung mga hilaw-hilaw na parali-rally na yan, pampadagdag lang yan ng confusion sa Kamara at Senado. Ay, kailangan ibalik ang mga pundo, yung mga confidential, kasi may mga NPA, may mga recruiter, di ba? Dapat walang ganyang magulo-gulo, rally-rally, kasi yun na nga yung pinagpipilitan nila, di ba, na ibalik yung confidential fund kasi para daw sa mga kalabanin yung mga nagre-recruit ng mga NPA. Sus ko dahil, sa tingin ko lang kung may NPA, hindi na mag-aaksay ang bumili ng bala ang mga... Kaya nga, di ba, Sargis? Halimbawa, kung totoong may NPA pa, hindi mag-aaksay ang bumili ng bala yung mga yan. Ibibili na lang yan ang bigas. Hirap-hirap ang buhay, di ba? O kaya kamuti makain. Hirap ng buhay ngayon. Oo, 60 pesos, 55 isang kilo. Bibili mo pa ng isang bala. Ma'am, dinadahilan na nga ng mga Duterte yung di ba? Dati yung tatay, droga. Ngayon naman yung anak, NPA. Ganun sila para makakuha sila ng pondo. Di ba? Pero totoo para malinlang yung taong bayan. Ang totoong NPA sila. Kaya nga po, hindi masahol pa sila sa NPA. Matindi pa yan, sir. Diktador yan eh. Parang North Korea yung dating ng Pilipinas pag nasunod yung mga Duterte na yan. Ayun nga, kinukunti-kunti na yung Pilipinas, di ba? Ngayon gusto pang ibalik yung ROTC para masana yung mga kabataan natin. Para masanay pag inutusan nila, sunod kagad. Ganun yun. Kaya nga sabi ko, noong isang linggo, nasa sa TV yung si Simbrano. Kilala mo yung si Simbrano, yung reporter? Hindi po, ma'am. Yung KMJS. Parang sabi na, maganda na, tahimik na kami dito sa Basilan. Sa Basilan yung may mga MP. Kasi yung pinaka-commander doon, nagbalik loob, masaya na daw sila, tahimik na. And so, pinapalabas na wala na masyadong MPA na nakikitulong na sila sa bayan, nakikisalamuha na wala na sa bundok, bumaba na. Bakit? Madami, ito si Sara Duterte, gumagawa lang ng yung mag-ama na yan. Kaya nga. Smoke screen nga nila, ma'am. Diba, smoke screen? Kagaya para nung nag-comment kanina doon, nakita mo yung nag-comment doon kanina kay Sir Vlog na bakit ko hinaid. Diba? Sabi niya, ang laki ng kasalanan sa akin ng Makabayan Black na yan. Kaya nga diba? po. Ano ibig sabihin nun? Parang gagawa, gumagawa na. Bayaran po yun. Bayaran. Gumagawa na naman ng narrative yung mga Duterte. Kagaya ng ginagawa nila ginawa nila sa Aquino. Dilawan sila ng dilawan. Lahat pinapatong nila lahat ng kasamaan doon sa di ba? Doon sa kay mga Aquino. Ganon yung ginagawa nila ngayon. Makabayan Black or kaya Kamara, Romualdez. Ganun, alam mo yung pattern nila. Ang dali mahuli mga pattern, mga low level na tao, parang ganun, nakaka-bad trip. Ang dali malaman yung pattern nila. Dahil sigurado hindi na nabasa ni Sir Din yun. Sabi niya, hello Arlene, ang pangalan niya Arlene. Kumusta? Salamat sa pagdating mo. Pinasalamatan pa siya ni Sir Gies. Tapos sabi na, ang isipin nyo, ang interviewin nyo yung speaker nyo. Inaaway na siya, hindi siguro dahil irap din ang mata ni Sir ni Sir Vlad. Binati niya pa, di ba? Naawa tuloy ako ron. Kaya ginawa ko, kinaig ko, ini-infiltrate. Binati pa siya. Tapos binalik ko ulit para malaman. Kaya, pag mga ganun kasi, ma'am, Sir Vlad, bayaran na yun eh. Pang linlang sa mga Pilipino. Dapat hindi hinuhuli yung mga trolls na yun eh. Di po ba? Kaya ang magagawa lang natin pagka ganun, hindi, magagawa lang po natin. Alam nyo kung ma'am? Tama yan, matanggal yung pondo na pambayad sa mga trolls. Yan yung dapat tanggalin eh. Yan tama na. Kaya nag-alboroto yung mga Duterte. Wala silang pambayad sa trolls nila, siguro.
Hindi lang trolls, hackers pa siguro, di ba? Ayan, pinahack yung yung website ng House of Representative ng Pilipinas, di po ba? Oh, ganyan yung mga gawain ng mga demonyo. Alam, madali lang sila mahuli yung pattern nila eh. Pero kung gusto mo talaga silang mawala na, bunuti mo yung ugat. Doon sila sumisipsip ng sa ugat eh. Yan yung pera. O yung pera ng pondo. Pambayad nila sa sa mga trolls o kaya sa mga supporters nila, 'di ba? Tanggalin mo 'yan. O walang magawa. Kasi yung strategy kasi kahit noong unang panahon pa, yung mga panahon pa ng mga hari, ganyan naman eh. Yung mga nagpopondo ng mga alipores nila, yun yung pinuputol nila yung yung difference lang noon. Mas siguro masasabi mong mas malupit din yung kasi kaya nilang embargohin lahat ng ari-arian eh. At saka mafia style yan. Paano nahuli yung si Al Capone? Di ba dyan sa tax? Tsaka sa pera? Pera lahat yan. Mga demonyo. Sa pera mo lang mahuli yung mga yung demonyo. Alam mo kung sino unang dapat gawin? Si Bongbong magpakatino. Tanggalin yung telco dito dyan sa loob ng kampo. Tapos palitan si Reid, ang Department of Justice Remulla, palitan. Wala. Yan ang DOJ. Siyang may tawag yun, yung sa NICA. Yan, mga yan. Wala din magawa yung mga yan. Intel Communities. Intel Community, wala din yan. O, kahit anong ngaw-ngaw ng mga senador natin, 3 lang na nga lang yung nagngangaw-ngaw dyan. Plus yung mga party list, di ba? Si Escudero, si Balimbing. 2 lang? Hindi, 3. Si Escudero, si Senator Risa. Kaya nga ho, tapos si Pimentel. Ang nangyari, Balimbing si Pimentel pa. nga, hindi pa 100% eh. Yan yung problema po natin eh. Ang senador po natin sa loob ay lang, 1.5. Kasi kalahating Pimentel. Kalahati lang yung Pimentel. Si Escudero naman, lang yan, best friend yan ni Bongit, si Escudero. Alam niyo ho bang Bicolano niya si Escudero? Ang kamag-anak niya ni Escudero. Alam namin. Ha? Alam namin na Bicolano yan. Hindi naman din ganun kagandahan yun na nga naririnig namin sa kanya. Oo, hindi kagandahan. May maganda rin part. Pero ang kamag-anak ni Escudero, kilala. Alam na po siguro nila na nagmamasid yung mga Pilipino sa mga galawan nila. Yan. Sana nga. Hindi ko. Kaya nga siguro nabutahe yung mga yung mga Duterte. Dapat mag-ingat po tayo dyan sa Pilipinas kasi hindi natin alam kung anong gagawin ng mga yan. Kalahati na lang ang tao sa Senado. Tapos ang party list 3. Nire-read tag pa. Wala. Yung kasi po yung Makabayan Black. At saka Kongreso, rubber stamp na labas. Kahit po sabihin nila, hindi nila maano yan kasi wala namang armas eh. Nagsasalita lang eh. Representative natin yan, di ba? Ng mga Pilipino yung Makabayan Black. Bakit? Dapat nga i-demanda nila si Duterte. Di po ba, sir? Demanda naman eh. Pinag-aaralan i-demanda. Marami na magdidemanda. Kailangan eh. Tapos pati pa yung anak. Bakit hindi niya mapaliwanag kung saan niya dinala yung 125 million? Mayroong inilolusot si Duterte. Hindi naman daw typical na binanggit yung kasi ang pagkakabanggit lang naman ni Duterte France eh. Hindi kumpleto eh. Sino ba yung France doon sa Kamara? Technically, mayroon sila France Castro. Gawin palusot. Hindi na yung makakalusot, sir. Kasi alam na natin lahat. Yung MI yung speech niya. Pero marami na naka-screenshot. Ako nga may screenshot ako sa Twitter. Gusto mo padala ko, observer. Ni-screenshot ko yung sinabi niya. Ang ganda nga ng pagkasama. Papatayin ko kayo. Tsaka ma'am, yung sa hindi nyo napanood yung sinabi niya sa West Philippine Sea. Yung ibigay na lang daw sa sa China. Pabayaan natin. Hindi ko na yun. Hindi ko nakuha yun.
Sa SMN na Oh, yata eh. Oh. ang tagal na ho yun. Ang pinaka-latest niya na may speech ngayong araw ay yung Mm. hulugan na ng bomba yung Gaza. Patayin daw ang mga tao kung siya daw si ano. Yun ang Mm. pinapalabas niya, nasiga pa rin siya, malakas pa rin siya. Yan, umaapir, nagsasaw-saw naman siya. Kaya Mm. akontado naisip niyan eh. Dahil ang mga sinasabi niyan, wala na sa hulog. Kasi Dapat, doon siya ho nanalo eh, yung mga style na gano'n. Kaya Kung ikaw ba ginagamit naman niya na tao naman ulit matino ngayon. sasabihin mo yung hulugan ng atomic bomb yung Gaza, mm. ano siya? Sana po yung ano natin, yung gobyerno ngayon imbestigahan yung mga Duterte na yan, tiktikan dapat eh. Hindi po ba? Baka kung ano na gawin niya sa bansa nating sabotahe. Kaya dapat Ano ka ba binabantayan naman? yan. Ano ka ba naman, Obs? Ang matagal na nga nilabanan nila Trillanes at ni Dilima yan. Tignan mo. Hanggang ngayon nasa loob si Dilima. Eh, ba't si Trillanes hindi niya magalaw? Oh. Na-detain Dapat si yung military Trillanes, natin yung mag-imbestiga kay ano na yan, kay Duterte. Kaya nga galit na galit Military. si Trillanes. Ang naipakulong niya lang si Dilima, si Trillanes. Oo, hindi niya magalaw military. Ubus sila doon sa Davao eh. Ganun lang yun sa kasi, ubusin sila sa Davao. lumaban na nga. Kahit magpakarti pa siya dyan sa mga may hukbo ang DDS mga yan walang nanunukang yun. Madali Yung lang. tinatanong mo, Hmm. pasista, wala tayong laban sa mga pasista. Kundi ang pinaka-laban lang yan at the end ay isa lang. Pag nagkaisa ulit at pag nabuhay ulit ang people's power. Iyon lang ang ano dyan. Kaya lang, parang Yun magiging talagang dugo. tanging paraan natin dyan. Hmm. Kasi sa Yan ngayon, ang sa ultimate, dadanan natin sa mga ultimate legal na reason yan. usapan, wala. Yung bukas daw, may rally na naman. Ikaw, rally para sa ano? Para sa ano yun? Hindi, Sama kayo sir, dyan. Tas ano dapat lang yun? bantayan nga natin yung kaba ng bayan. Kasi gagalaw lang yan sa pera. Makaagagalaw. Pag mawala na sila ng pera, hindi na sila makaagalaw. Anohan na yung galawan nila. Ano tawag dito? Mapipigil. Oo, mahadlangan. Oo. Nagagamit na yung mga Pera yan, pera. ng ating mga kababayan na iba, Sir Gis. Halimbawa, rally dito, rally doon. Kunyari, rally ng opposition. Pero hindi, ang ugat niyan, ang nasa likod niyan, itong mga walang hiya. Kasi, may nag-rally doon. Yun, diba sinasabi ko, kailangan talagang confidential funds para intelligence fund. Para masugpo itong mga nagre-recruit. Which is supposed to be, wala naman, diba? Kaya propaganda Kaya yan. nga, ayan nga yung, ma'am, yung pera nga, di ba? Ilang beses ko nasasabi sa, yung pera, maanohan sila, mawalan niya ng pondo, hindi na makakagalaw yan, hindi na makaka-recruit ng mga, wala na silang pambayad sa mga trolls. Ganun lang yun eh. Hindi mo Pati sa mga hackers. Kaya nga sila naggigera, kaya nga nagagalit dahil inaalis yung pondo. Ngayon, ito naman mga kababayan natin, kesyo bukas daw may rally sa Comelec, kesyo daw bukas sa Wasang Bupasyon. O di ba? Sabi niyo, wala nang MP, hindi na kailangan dahil wala nang MP. O yan, nagra-rally na naman. Nagagamit na naman yung walang kalaman. Hindi, alam niyo po ba yung rally? Yan yung freedom of speech expression, di ba? Rally. Ano ba tayo? Demokrasya pa ba yung bansa natin? Wala kasi silang education na yung ganyan yung rally na yan, normal yan, ganyan pwede mag-rally sa mga demokrasyang bansa. Yung mga nagsasabi niyan, hindi yan demokrasya, mga nagtatagong mga diktador o kaya mga komunista. Yung mga Duterte yung totoong komunista eh. Ganyan yung isip nila eh. Normal lang yung mag-rally sa mga demokrasyang bansa. Yung rally nga nung 25, nag-rally sila, di ba? Tatlong tumpok-tumpok, hindi nagkakaisa. Rally sa Comelec, rally sa Liwasang Bonifacio, rally sa EDSA. Dapat po, ma'am, kasi educate natin yung mga kababayan natin, yung mga nagsasabi na yung mga nagrarally is NPA na. Yung mga nagsasalita ng ganyan, hindi nila naintindihan kung ano yung demokrasya. Hindi nila naintindihan. Mga Bisaya yan o kaya mga doon sa bundok yan na mga DDS yan. Kaya nga, ang na walang education. Hindi masama mag-rally. Pero normal yung freedom of speech. Yan yung demokrasya. Yung mga nagsasabi na hindi ka pwede mag-rally or kung ano-ano. Mga ano yan, makachina yan. Kung yung rally ay totoong oposisyon na para sa bayan, kung yung rally-rallyhan yan na propaganda,
para Mm. malalong mag-igting ang pangangailangan nila sa confidential fund. Tapos may Mm. balik yan. Kasi nga hindi pa nga tapos eh. Oo nga, na-realign na. Nag-iingay, di ba? Bakit nyo tinatanggalan ng confidential fund? Ganyan. Hindi, Kaya, ganito po yan, ma'am. Kahit na ano mayroong mga sabihin nila, nagrarally ano yan, normal yan. propaganda Kahit kasi, na mag-rally yung mga DDS, mag-rally kahit na sino, mga oposisyon, normal po yan sa demokrasyang bansa. Hindi mo po pwedeng pigilan yan eh. Kasi, hindi oh. DDS ang magrarally, hindi mo ko nagigets. Ang Oh, magrarally bukas, oh. opposition. Oh. Opposition na naman. Na Hindi, Hindi, okay ang lang po. ibig Okay lang po sabihin, mag-rally. Hindi, ang ibig sabihin ni Sana Observer ganito. Ano po? Ang pag-rally, yan ang magiging daan para mapilitan na ibigay uli sa kanila yung confidential nila dahil sa palalabasin nila na magulo. Dahil sa rally. Papalabasin nga nila magulo. Ibig sabihin, ano yun, hindi nila naintindihan yung demokrasya. Against sila kasi demokrasya is normal mag-rally. Hindi naman nila, hindi yun ang point. Kaya ngayon rally na gusto mangyari, kung totoo ba ng posisyon yun. O baka ganito yun eh. Kuha nila ang confidential fund nila. Ang ibig sabihin ni Ma'am Narumi, pwede nila gamitin na tool yung rally na ang ibig ko sabihin na pwede nilang baliktarin, gawin na madugo o di kaya gawin nilang instrument para magkaroon ng dahilan. Oo, parang gano'n. Gagawin nila madugo. Sino yung gumawa? Pag yung gumawang madugo yun, ibig sabihin nun, against yun sa demokrasya. Against sa demokrasya yung mga ganong tao. Ibig sabihin, more high level of critical thinking, taasan mo yung critical thinking, doon yun. Hindi, ang ibig na lang sabihin, pwedeng gawing tool. Oo nga, gagawin tool mo. Pag ibig sabihin, gagawin tool yun, ibig sabihin yung gumamit nun, hindi nila naintindihan ang totoong demokrasya. Hindi, karamihan sa mga Pilipino, hindi alam ang demokrasya eh. Di ba? Kailangan ng education. Pero alam mo naman kasi, ibang tao, simple lang mag-isip. Kaya kung magsabi sila, mag-stage sila ng kunwari scripted na ganitong pangyayari, yung maraming tao ang maniniwala sa kanila o yung parang free nga. Yun yung demokrasya eh. Kahit ano pa sabihin nyo. High level of critical thinking. Free ang bansa. Kagaya niyan. Parang pareho na rin po kasi na hindi nyo pwedeng i-oppress yung tao na o kaya yung pag-iisip ng tao na gano'n. It's vigilancy. Kasi ang nangyari nga sa liwasang, ewan ko sa EDSA people yun. Bakit nag-rally ang opposition kasama yung mga supporter ni Bantag? Tapos sila Glencho. Di ba, wala po ba kayo nasabi na, naintindihan na sinabi ni, kagaya ni si Katoto, si Sir Toto Kausing. Hindi yung mga tao natin, mga kasama si Bantag, kahit si Bantag, meron siyang karapatang magsalita. Si Bantag mayroong kasarapatang magsalita sa sarili niya. Hindi. Teka muna, Observer. Nako, hindi niyo alam yung demokrasya eh. Dapat Hindi totoo yun. Lahat ng tao may karapatan. Ang focus mo kasi yung tungkol sa democracy tsaka yung layan ng tao sa pagrarally. Totoo yun kasi sa democracy, lahat naman ng tao pwede magsalita. Kahit DDS pwede magsalita. Kahit si Duterte, lahat may karapatan. Pero ang ina-explain naman ito ni Ma'am Wag lang humawak ng armas. Yun lang yun sa akin. Magkaiba kayo ng pinag-uusapan. Yung sa kanya, pinag-uusapan niya yung plot. Hindi kayo nagkakaintindihan eh. Yung plot ang pinag-uusapan niya. Kunwari, yung bad guys, sabihin natin yung bad guys, gusto gumawa ng plano para lalong maging masama sa mata ng ibang tao, lalo na yung mga neutral at saka yung mga walang alam, lalo maging masama yung mga grupo na ito na nagpo-protesta, na palalabasin na NPA sila, na nanggugulo sila. Kasi ganito yon sa US, nagkaroon ng malawakan rally dati. Naalala mo yung George Floyd na black, yung mga ano nga ngayon? Black Lives Matter ngayon. Ang yon supposedly, yung mga Black Lives Matter na yan, pag gusto lang nila ipagtanggol din yung nila, di ba? Hindi naman yung mismong movement, pero yung ibang mga itim doon. Pinaglaban nila yung unfair treatment sa kanila. Anong ginawa nung ibang mga sumama doon sa rally na ang pakay iba? Di ba? Di ba nang looting, nang gulo lang? O yun. Dito naman, maaaring gawin din nila yan. Oo.
bari ibig sabihin ni Ma'am Narumi, meron lang mag-i-infiltrate doon na gagamitin yon parang plot. Pwede mo gawin yun, parang mala China rin. Yung ginagawa Plot. nila, yung Tapos mga nagrarally sa meron Hong silang Kong, may para palabasin na manggulo. masama itong grupong ito. Oo, parang gano'n. Yung sa China, yung ginawa ng China sa Hong Kong na mga rallies. Tumama yung mga pulis ng nakasibilya na galing imported galing trabaho na yun ng trabaho na yun ng seguridad. Yun na yung trabaho ng mga kapulisan, mga intel, mga military. Hulihin nila kung sino yon yung mga tao na yun. Hindi nga nila mahuhuli yun kasi magkakasabot nga. Tsaka government din mismo yung gumawa ng ganun or powerful na mga di ba? Yun lang ibig sabihin, pwedeng gamitin yung rally para mapasama din yung na yun. So propaganda din at saka may plot sila against yung movement na yun para mapasama. Parang ganun. Kaya nga sinasabi ko yun, dapat yung intel community natin at saka yung mga maghanda, humanda at tiktikan yung mga Duterte, yung mga yan. Kasi yan, isa rin yan na sa pananabutahe, di ba? I-infiltrate nila yung mga nagrarally tapos papalabas silang ganun na masasama, di ba? Dapat nakahanda nga yung yung mga intel communities natin kasi yun yung yun yung trabaho nila. Kasi malalaman mo naman kung ano yung katotohanan, sinasabotahe na tayo ng mga Duterte, di ba? Ayun nga sa website, di ba? Website ng representative. Ibig sabihin sinasabotahe na tayo yung mismong bansang Pilipinas. Di ba? Ganun lang yun eh. Kaya dapat nakahanda yung ating intel communities. Di ba, Sir Gis? Dapat nakahanda. Hindi hindi lang tayo na may kanya-kanya paninindigan eh. Kahit na kahit na ano pa mangyari, dapat nakahanda yung ating intel communities para malaman yung matiktikan kung sino yung totoo at yung nagkakamali at kung sino yung problema natin sa ngayon yung intel communities natin, mga ahensya, di ba nga anong ginawa nung previous hindi ba binusog nga ang mga kapulisan, binusog ang mga general, kaya hawak niya. Hawak niya. Kaya nga yun yung yun yung mahirap nga, kaya nga nahihirapan tayo, di ba? Parang wala nang pag-asa yung bansa natin eh. Kasi hindi na natin alam, parang wala na talagang yung para sa taong bayan. Para na lang sila sa amo nila, 'di ba? Para yung amo nila na nandiyan sa gobyerno. Hindi sila para sa taong bayan, 'di ba? Yung karamihan sa atin mga nasa importanteng pwesto. Ganyan eh. Ganyan na po yung nangyari sa bansa natin. Tapos dapat educate natin kasi ito po gusto ko lang iklaro. Dapat po alam natin kung ano yung demokrasya. Kasi kagaya niyan, isang kalaban nating lugar, no, mga DDS, no. Pag i-oppress natin yung mga DDS na yan, ibig sabihin rin tayo, hindi natin alam yung demokrasya. Kasi dapat lahat ng kahit nga yung komunista, di ba, meron silang boses, pwede silang mag-rally, pwede sila kahit anong gawin nila, basta wag lang silang humawak ng armas. Yun lang po eh. Sa karamihan sa ating mga Pilipino, hindi alam kung anong demokrasya, no? Yun po yung mahirap sa bansa natin. Dapat educate nga talaga yung mga tao. Kaya nga nakakaupo dyan yung mga ganyang klaseng tao kasi hindi natin alam. Yan, nagtatago yung mga Duterte, nagtatago po yan sa demokrasya, no? Ngayon, yung mga Makabayan Black, tinitira nila. Gusto nilang hindi pwede magsalita doon sa ating Congress, di ba? Ibig sabihin nun, hindi yung nila, yung utak nila, yung mindset nila, hindi demokrasya. 'Di ba? Kailangan meron tayong boses eh, kahit na hindi tayo kahit na mga komunista yan. Mga criminal minds yun. Nagtatago kaya kung mga Pilipino alam nila kung ano demokrasya, alam na kaagad, malalaman nila na mali yung mga sinasabi ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi demokrasya yung mga utak niyan. Utak niyan yung doon sa China, yung doon sa Iran, sa Russia.
Ganon yung uri niyang ng mga tao, ganyan yung nila, idea sa utak nila. Hindi yan hindi yan makademokrasya. Oh. Tapos malalaman mo kung alam mo kung ano yung demokrasya, 'di ba? Kung meron kang education na alam mo pananalita lang ng mga Duterte, alam mo hindi yan na naayon sa demokrasyang thinking, 'di po ba? Thinking yan ng mga komunista at yung mga diktador. Oh, kung na-educate natin yung mga kababayan natin, kahit na nandoon na mga nasa Davao ng mga Pilipino, malalaman nila, magagalit sila. Malalaman nila na iba yung thinking nito ng mga Duterte. Hindi to thinking ng demokrasya, no? Thinking to ng mga diktador, pag-iisip ng mga diktador at saka mga tunay na komunista. O doon mo education po kailangan i-oppress mo yung kagaya niyan yung ang komunista, sinasabi nila na makakaliwa doon. Kahit ano yung ideology niya, meron siyang karapatan magsalita, wag lang siyang humawak ng armas. Di po ba? Yun kailangan po natin education. Di po, tama po ba ako, sir? Dapat kung alam mo kasi na ganito yung demokrasya, ganito yung thinking ng demokrasya, at saka kahit ano pa gawin ng mga Duterte, malalaman mo, mali yung ginagawa nila. Tapos dapat hindi ka sumang-ayon sa kanila kasi iba yung thinking nila, yung ideology. Iba, di ba? Hindi yan ideology ng demokrasya yung mga Duterte. Doon mo lang, kahit ano pa sabihin ng mga Duterte sa iyo, malalaman mo na, ay, ibang to, hindi ako sang-ayon dito. Dapat nandoon to sa China, di ba? Hindi sa Pilipinas. Kasi nga po, demokrasya yung bansa natin. Kaya nagtatago yung mga Duterte sa anyo ng demokrasya. Di po ba? Sa sa ilalim, no? Nagtatago. Kunwari demokrasya sila, pero hindi. Malalaman mo kagad Kaya tingnan mo yung mga Amerikano doon, PhilAm doon sa Amerika. Alam nila na ganyan yung iba, si Duterte, nagagalit sila, di ba? Kasi alam na may education sila ng demokrasya. Yung mga kababayan natin, yung nandiyan sa Davao, mas lalo na yung mga Bisaya, ang karamihan po hindi alam kung ano yung demokrasya, di ba? Pag mag-against ka sa kanila, titirahin ka nila, di ba? Titirahin ka ng titirahin, under the belt na, di ba? Ganun yung, wala kasi silang mga nagsasalita ng ganun, hindi yun, walang education. Hindi nila alam kung ano yung demokrasya. Di po ba, sir? Ganun lang yun. Kaya dapat niyan, pag-aralan natin kung paano tayo magkaroon ng demokrasya. Kaya nga po. 'Di ba? Alam nyo Sir Gis, kasi kayo doon sa EDSA, 'di ba? Yun yung demokrasya. 'Di ba? Yung free tayong na-express natin sarili natin, 'di ba? Kung yun nga, dictator, papatayin ka ba, nagrarally lang kayo, babariling kayo doon, o kaya kung ano gagawin sa inyo, hindi yun demokrasya yung ibig sabihin nun, yung nawala na yung dalawa. Wala na, hindi na dyan na po. Nandiyan ba? Dito ako na may tinitingnan lang ako. Dapat pero dapat niyan mag time to say goodbye na. Nga. Anong oras nun? Kanta ka nga, Sir Gis. Kanta ka nga, Sir Gis. Sir Gis. Ganun po yung kailangan education. Kasi kagaya niya nangyari sa Hamas dyan sa Israel. Bukas pag-aralan natin lahat ng mga yan. Pero sir, wala pa ba kayo napapansin? Importante education Tingnan nyo yung sa Israel. Kasi yung Israel din, pinabayaan nilang ma-brainwash ng mga Hamas yung mga kabataan, ilang generation na, 'di ba? Yung pinaka nakakatakot po yung North Korea. Pinabayaan ng Israel kasi nasa magulang yung magulang nila, mga lolo nila ang hindi, kasi sa mga bata. Dapat in-educate yung mga bata, hindi yung educate ng hatred hate nila. Simula pa ng bata sa kanila, siguro nandoon sa eskwelahan nila, tinuturo sa kanila ganito yung ginagawa ng mga Israelis na yan. Dapat sa education yan tapos yun pero sa yung hatred sa ng bata. Hindi. Kaya ilang generation mali ang perception mo doon,
observer. Alam mo Oh. mga yan, hindi yan sa brainwash eh. Saan Yan po, sir? ang labanan dyan sa Israel at saka Palestinian, lahi sa lahi. Oo, lahi nga. Lahi sa lahi yan, wala sa sabihin mong binibrainwash. Pag ikaw lahi kang Palestino, kalaban mo Israel. Kampi ka. Pag ikaw lahi mo Israeli, kalaban mo Palestino. Oh, ganun yan. Dapat Unang nga yan ang brainwash yan. baguhin ng tao eh. Hindi kaya nga dapat i-educate yung mga para baguhin. Kasi Lahi sa ano po, lahi yung labanan dyan. sa ano na, parang Lahi ano sa na lahi yan, racist na po yung tawag dyan. Kaya dapat yung racist. Parang tayo. Dito sa atin, ang local na Muslim, ang kalaban Kristiyano. Pero Ganon Sir din yun. Gis, ano ho yan, Kaya religion walang ho nagbibiwas yan, dyan. hindi ho lahi yan, religion. Ang ugat talaga niyan, religion bukod sa lahi. Kasi, Malahi tandaan mo, sa lahi yan. kahit ituro nila sa eskwelahan yun, kung pag-uwi pa rin niyaan, ang nagtuturo sa kanila is yung yung mga magulang, mga bukod pa noon, yung sa school nila, alam ko mga Muslim bata pa tinuturuan na ng mga yung sa religion, tapos sa simbahan gano'n din ang turo. Ayan, ganyan ang mangyayari. Pero turo, dapat di ba? Education nga rin. Lahat ng ugat dapat education. titigil na yan. Dapat titigil na yung gulo-gulo nila. Kasi pareho lang naman na may nasasaktan, may namamatay, may mga nawawalan ng pamilya. Di mag-kiss and make up na sila para wala ng gulo. Ganun lang naman Maari ba yun? kaso lang walang gusto ayun nga kaso lang ang tao, walang gusto mag-compromise. Kasi Alam niyo ba kaya education, magulo ang mundo? nakasulat kasi doon sa Islam nga, di ba? Alam niyo ba kaya magulo Doon sa ang mundo? education nga rin. Opo, Dahil sir. sa kanya-kanyang paniniwala. Kaya magulo ang mundo. Dahil may isang lahi na ang pinaniniwalaan ganito. May isang lahi na ang pinaniniwalaan ganon. Kaya magulo ang mundo. Hindi nagkakasundo ang mundo. Dahil sa paniniwala. Sir Pedro, magsalita. Kahit ano-ano yung paniniwala nyo, basta wag lang kayong wag nyo ilagay sa kamay yung krimen, yung violence, wag lang kayong violence, okay na eh. Ay, hindi mangyayari yun. Diba? Ang paniniwala napunta na sa ganon, talagang darating kayo sa Yung mga Kristiyano naman sa ito, ayaw ko makasakit ng mga kapatid nating Islam yung mga Muslim pero yung mga Kristiyano, wala naman tayong gano'n na kailangan mong patayin yung infidel, yung mga hindi mo ka-religion, hindi mo okay lang patayin. Wala tayong kasulatan sa Bible nun eh. Nakasulat doon, wag kang pumatay, di ba? Yun lang po yun eh. Kahit ano yung pag-iisip ng tao na kahit ano culture nila, pabayaan mo sila. Wag mo silang patayin. Yung iba kasi gusto, papatayin kita para pag hindi ka sa akin sumapi. Parang ganun eh. Yung mayroon pong di ba? Violence and then killing. Talagang laging may collateral damage yan. Kaya nga po, dapat nga po yun yung dapat tanggalin. Kahit ano yung, ganun nga po yung demokrasya di ba? Kahit ano yung pang-iisip mo, okay lang. Huwag ka lang umano ng dahas ng kagaya niya, ng masamang papatay ka ng tao, di ba? Hindi pwede yun. Yun lang kasi dapat mag-coexist tayo eh. Pero yung mga Muslim, yung ata nila, sa kanila lang. Yung, di po ba? Wala silang iniisip na yan na... May old sila na yung Islam is religion of sila, yung war. Kahit diba? Pa may mga nagsasabi, pero marami naman na-hurt na ganyan. Dapat patunayan nila. Nakasulat kasi siguro sa libro nila sa Quran. Yun yung kinaiba, education. Nag-expand kasi sila eh. Kaya kagaya niya, saka naman nakakita ng lugar na gusto parati may autonomy sila, may sarili silang, tingnan mo, sa atin, yung ARMM, yung Bangsamoro, gusto nila humiwalay kasi ang dahilan parati, iba ang paniniwala, iba ang gusto nila, sama-sama sila. Ang Pakistan humiwalay din dahil gusto nila, sama-sama sila, yung mga ganyan. Di parang separatista. Hindi, labas. Tsaka mayroong violence Doon nakasulat siguro sa kanila pwedeng pupugutan ka ng ulo, pumapatay ng tao. Yun yung problema eh. Tingnan mo yung ginawa nila sa mga tingnan mo ginawa nila sa mga Israeli. Katama ba yun? Pupugutan mo ng ulo yung mga baby, bata, no? Sa ngalan ng Diyos.
Ano yun, hindi ka na tao eh. Parang Animal na alay, yun. parang alay sa demonyo yun na yung Oh, mga bata. barbaric na yun. Hindi na yun, hindi na ano sa humanity yun. Hindi na pinapayagan yung ganun. Kung ano ka, Oh my satanista God. ka, doon ka magiging happy pag nagpapatay ka ng bata. Kasi ang bata ang pinaka hinahalin tulad sa mga anghel. Kasi nga sila, hindi pa na dudumihan yung Tapos pagkatao nila. nakakalungkot, Pero alam mo kung kung ano, sir, happy ka tsaka na sis. pumapatay ka ng bata, Hindi, bahala nakakalungkot, alam mo kung ano, nung ginawa nila yon, marami pang sumusuporta ng mga Muslim na bansa, mga Islam na bansa sa ginawa ng Hamas na ganun. Maraming sumusuporta. Ano ibig sabihin nun? Okay lang sila. Para sa kanila, sa isip nila, pwede lang pumatay ng bata na ganun, basta infidel. Basta hindi mo ka parehong Muslim, okay lang. Ganun. Ano po, pwede po mabayaan sa society natin yung mga ganong pag-iisip na tao? Di po ba hindi? Kung anak mo yun, tapos ganun, okay lang sa kanila, okay lang kasi hindi naman yung Muslim eh. Parang ganun. Doon po yung kinaiba eh. Yung kinaiba ng Kristiyano tsaka dyan ata yan parang delikadong relihiyon, dangerous pag binasa mo, kaya pag yung mga extremist, di ba, kasi binabasa nila yung Quran na matindi, ginagawa ni sinusunod nila, nagiging extremist sila. Ganyan yung problema eh. Di tama ba yun o hindi? Di ba hindi dapat sa society natin pabayaan yung mga ganong uri na tao, di ba? Tao pa ba? Parang hayop na eh. Hindi na sila tao, di po ba? 12:20 na ata. Gising pa ba kayo? Nandiyan ka pa ba, sir? Pero pagdating kasi sa religion ay mahaba. Hindi. Pero isa lang po yung ano natin dito eh. Kanina sinasabi sa inyo, kaya magulo ang mundo dahil sa paniniwala. Kasi meron nga patayan, sir eh. Kung wala sanang patayan, okay lang. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kaya ang mundo magulo dahil sa kanya-kanyang paniniwala. Yun. Wala nang ibang dahilan yun. Kaya nga yung kasi delikado. Paniwala mo ganun. Paniwala ko ganito. Kaya magkakagulo tayo. Dahil iba paniwala ko kaysa paniwala mo eh. Di ba? Hindi ba pwedeng walang patayan? Sir G, hindi nga. magpakubkob na lang Dahil tayo lahat ng sa mga paniniwala alien na pinaniwalaan para masaya. ng isang tao, may kasamang marahas na hakbang doon. Dahil ayaw mag-alien isa lang. sa paniwala ko eh. Para maniwala ako po, Kristiyano, halimbawa, yung Muslim lang yung delikado kasi sir, lahat naman, nagkakasundo naman yung Kristiyano, Jew, hindi naman nagpapatayan. Yung Buddhist, hindi nagpapatayan. Yung Islam lang talaga eh. Bakit mayroong patayan? May kasamang patayan na yun. Nagpapatayan yan. Dahil sa paniniwala. Ewan ko lang po kasi nakikita ko yung Al-Qaeda, yung alam niyo po yung mga teroristang mga di ba? Patayan, ayan yung Hamas, ayan. Sila gumagawa ng karahasan sa mundo. Di po ba? Yan yung alam mo ba yung ganong sistema observer? Opo. Yan ang paraan ng lumikha sa atin para mabawasan ang tao sa mundo. Yun ba? Para mabawasan, no? Parang lumikha sa atin eh. Parang kasi rin eh kasi hindi siya gagawa ng paraan na ganyan. Maaring sasabog ang tahanan natin, gawa ng dadami tayo ng gusto eh. So yan isa sa paraan yan. Pero sir, parang kapares yung COVID-19 na yon, paraan pa rin yon para mabawasan tayo. Parang tama si sis best friend lang sa magandang paraan. Tama yung sabi ni sis best friend yung parang UFO, kung meron mang alien, yung advanced technology na alien hindi nila sa atin bibigay yung technology nila. Kasi delikado tayo. Hayop pa yung mga, meron pa tayong Lisa, good night. Good night na po, ma'am. Thank you po sa pagpunta. Kasi ganyan yung mga pa tayo, yung humanity hindi progress,
hindi uunlad. Kasi ganyan tayo, patayan pa rin tayo. Hindi po ba? Oo. Ay, sir. Good night na raw. Good night. Thank you po, sir. Bukas na lang uli. Lisa, best friend. Rosana, Sis best friend, Ma'am Rosana. nasa ibaba. Good night po. Hanggang bukas. Thank you. Thank you po sa mga nagpunta. Bye. Tsaka yung mga nandito pa. Maraming salamat po sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyo lahat.